umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang inyong kaibigan, si Royce Hipolito, only here sa The Kaibigan Podcast, dito lang sa The Kaibigan Network. Maraming salamat po for joining us at ito ang ating pang 10th episode sa bagong at pinagbago at pinatibay, pinagandang podcast. Dito lang po sa TKN. Maraming salamat po. Broadcasting live mula po sa Stockholm, Sweden. Maraming salamat po for supporting us. Maraming salamat. I cannot say enough thank you para sa ating mga kababayan, mga kaibigan na nakatira saan man sulok ng mundo mula po sa Japan, sa Brunei, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Australia, New Zealand, ang Middle East, UAE, Kuwait, Qatar, saan pa ba? Mga tiga-Saudi, naku, maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, dito sa Europe, yung mga tiga-Italy, tiga-Greece, tiga-Germany, tiga-Norway, tiga-UK, Ireland, France, Spain, Portugal, saan pa ba? Netherlands, of course, maraming salamat po sa inyong lahat. Dito po sa Sweden, and of course, sa Finland. Maraming salamat po sa inyong lahat for being a very good sport at a very good friend dito po sa ating maliit na podcast. So again, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. And medyo meron tayong, habang tayo nagkakantuhan dito for a very simple Saturday, Sunday morning pala dito sa Stockholm, meron po kaming malungkot na balita po at unahin na natin to. Kung natatandaan itong boses na ito. Magmahal, ayoko nang masaktan pa. Yan po, gusto ko namin balita doon sa mga nakakaalala pa kay Corita. Isa po siyang folk singer sa Pilipinas po. So doon sa mga Gen Z at millennials, hindi nyo na po masyadong inabutan ito si Cor. Pero nung araw kasi, ito yung, sabihin na natin, ito yung isa sa pinaka uniquely Filipino na sound na sumikat noong mga 80s, 70s yan. Yan yung mga, sabihin na natin parang Alanis Morissette noong mga panahon nila, ladies and gentlemen. Maraming salamat po, Corita, for all of the beautiful music. Alam ko maraming hindi na nakaka-relate, pero wala tayong magagawa kasi panahon lang po yan. At hindi natin, kumbaga, kanya-kanyang home taste dyan. At mga kasabayan yan, yung Asin, sino pa ba? Natatanda ko yung Asin, tsaka itong si Corita, tsaka itong si Florante. In a way, meron pa yung si Celeste Legazpi. I think yan ang mga magkakamukha ng genre nung araw. So, nakakalungkot po na siya po ay pumanaw na sa, ano bang edad na ngayon si Corita? It's a very sad development po ito. We lost a national treasure as well. Kasi itong si Corita ay, let's see, namatay siya nung nasa Tagaytay. Wait. Wala, hindi nakalagay kung ilang taon. So, nakakalungkot. Lumipat pala siya sa Tagaytay. So, it's very sad. Yun naman yan. Yan ang mga kanta niya. Yes. So, yes. Ito yung mga music po ng mga 80s and 70s po. It could be your father, mother, lolo, lola ang nakikinig niyan, tito, tita. Yes. So parang ano siya eh. Ayan, kilala niyo itong kanta na ito, ni-revive ito ng isang so, again, kay Corita, may you find your peace. So, kami po ay nakikirami po sa pamilya ni Corita. So again, maraming salamat po, Corita, for being a national artist for me. At yun naman ay sana, ewan ko kung naging national artist itong si Corita. Most likely hindi siguro.
Pero like I said, ano magagawa natin? Lahat tayo papanaw, lahat tayo ay darating po dito sa ganitong buhay. So, moving on with the show is... Yes, mga kaibigan, good morning again. Bumabalik po tayo. It's signal number 3 po over the Babuyan Islands at itong bagyo na si Julian, international name yata nito ay Julian. So, ayan po, ingat po tayo mga kababayan po natin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, the Babuyan Group of Islands po. Huwag niyo kong kakalimutan, mag-ingat po kayo dyan. At sana po you are away from harm. So, meron pang isa, NBI, NABS, Bulacan LTO Chief, para sa isang fixing scheme. Alam niyo naman po sa LTO sa Pilipinas sa atin, karamihan, syempre hindi po lahat, ay sabihin na natin na gumagawa ho ng negosyo. Nininegosyo po yung lisensya. Paano maraming napapahamak sa atin na pedestrians tsaka ibang fellow drivers po kasi may maraming mga drivers sa Pilipinas ang hindi nakapag-aral ng proper driving. And then also Rebel Wilson, Mary's partner in Italy. Ayan po siya. Yan po ang mga bali-balita po sa Pilipinas po ngayon, and we're going to go through the headlines as well. Ano pa ba? Ito pa mga Nikki Demora looks for Miss Grand Philippines 2024 win. Ayan po. Yes po mga kaibigan, House probes Young Central to Web linking page. Alam niyo po kung August po, kung napupunan niyo lately reports po sa Pilipinas sa ating mga kakilala, dumalang na o kumonti na yung mga tech scam, mga scams sa internet po simula po nung maraming pogo na pinasarado. Connected, hindi connected, mali ba natin? Pero hindi mo maiiwasan isipin na it could be related po mga kaibigan. And then, let's see, ano pa ito? Ito pang isa, LSD. Hindi po ito yung drug, ito po yung low slow distance running. At yan po ang malaki daw po ang benefits. So try to Google that, low slow distance running. Yan po ang ano. Tapos sa kaya po naman po, batang kasama ni Julia sa Palawan, anak nga ba nila Coco? Ay nako, ako po sa totoo lang, I have nothing against po dun sa mga ano, pero hindi mo maintindihan kung bakit kailangan itago yung anak. I know now, yung privacy, ganyan. Pero, alam nyo, pag yung medyo high profile kayo na tao, kilala kayong ganyan, alam nyo yung parang itinatago dahil, ewan, hindi mo masabi, hindi mo maano eh. Pero parang, alam ko na ilayo ninyo sa showbiz, okay lang yun. Pero yung i-acknowledge ninyo na wala akong anak, hindi ko anak yan, o wala, parang, alam niyo yun, parang itinatakwil. Wala kung totoo yun. Kung sa tingin ninyo ay makatwiran po yan. So again, on a Sunday morning po dito po sa Stockholm, kami po ay nagpapasalamat again. Oy, Cebu Pacifics welcomes the 12th airplane delivery ngayon 2024. So namamayagpag po ang mga Philippine aircraft, hindi aircraft, Philippine, hindi kasi pwede masabi Philippine Airlines kasi may Philippine Airlines. Pero yung mga Philippine-based airlines ay namamayagpag po sa pagdami naman ng mga taong sumasakay sa mga biyahe-biyahe na ganyan. So, let's try on this one. Mga kaibigan, maraming salamat ulit. Let's see, subukan natin kung sino pwedeng tawagan natin ngayon this morning, Sunday morning dito sa ating Kaibigan Podcast. Okay, let's see. Ano kaya pwede natin tawagan?
Yes po, this is a very... Alam ko lahat tayo dito. Nagkape na ba kayo? Nag-tea na kayo? Ano ba iniinom niyo sa umaga? Yan ay... meron tao kasi na fried rice. Uy, masarap yan. Ano pa ba ang isang pwedeng... Fried rice, pandesal, tinapay, yung mga sosyal, mga muesli, o kaya yung mga whole grain, kung ano-ano. So, tayo mga kaibigan ay, ako sa morning lang, tea, tsaka isang slice lang ng bread, masaya na ako doon. Yun ang pinaka-morning na, tawag dito, morning natin na almusalan. So, again, we'll try to call somebody who is not busy dito po sa ating programa. Yes, let's see, subukan natin to isang somebody from Negros. Nasaan yun? Ang pangalan to? Sa Negros. Nasaan ang pangalan nito? Negros. Medyo binagala natin ang music ngayon kasi it's a Sunday. Alam mo yun? So, gusto lang natin na, nahihirapan tayo sana yung pangalan ng tao na yun. Kanina nakita ko eh. Sa dami po kasi natin mga PM, which is I'm very grateful. Huwag niyong iisipin na kami po ay paano nagre-reklamo. We're very grateful. Pero syempre, pag masyado na marami, nakakalito na siya. So, ano ba ito? Kanina nakita ko na tapos ngayon wala. So, magbabalik po tayo. Hello mga kaibigan. We're back again. Maraming salamat again. We're back and we're trying to call someone na in charge sa isang hotel or something. We'll see. Tawagan natin to. She's from Bicol, if I'm not mistaken. Sana maganda signal. Which is not really promising. Pag yung ganyan ang tunog, alam nyo nang, oh no. Medyo malabo yan. So, lipat na tayo. Lipat in this very beautiful and kind of chilly morning dito sa tawag dito? Dito sa, ano tawag dito? So, subukan natin ito. Isang tiga Bulacan. Let's see. Good morning. Let's see. Sana maganda signal. Uy, maganda signal. Okay, so ito. Hello. Yes po. Oy,
Oy, Simbi, tawag dito, Yes. busy ka ba? Ano na? Mahina. Wait, busy ka ba? Busy? Hindi naman. Bakit? Hindi, kasi nagre-record ako ng podcast baka sakaling pwede kita ma-interview ng mga sa account mo sa Facebook lang, mga ganyan. Walang personalan to. Sa tingin mo? Ano? Tungkol naman sa ano? Hindi, ito yung kumbaga yung katulad ng mga experience mo lang dyan sa sabihin na natin na let's say for example, di ba na active ka sa Facebook Reels? Yung mga ganun lang pag-uusapan natin. Wala naman wala itong mga blind item, huwag kang mag-alala. At hindi natin to, tawag dito, hindi yun ang ating negosyo dito. Gusto lang natin kumbaga, makamusta lang kung kamusta ang Facebook Reels, ilan ang mga members mo, ano yung mga... Hello. Nadidinig mo ba ako? Hello? Mahina. Tapos nagsasabi. Teka lang. Okay. Ano ko? Okay. Hello? Testing, yan? Okay. Ayan. Okay na. Ayun pala Baka naman kasi nagbibilang ka ng pera. Paano ka siguro hindi makausap? Sus Mariose. Hindi, may lang din sa labas ng konti. Ayun. Meron lang. Yun. Pero Simbi... Kailan ba yun? Hindi, ngayon to. Simbi, wag mo na natin... Ngayon na? Oo, sandali lang. Hindi naman kailangan matagal. Ano ba ginagawa natin dyan at parang busy kaya? Ay, hindi. May lang ako din. May kausap lang ako sandali. Sandali lang. Okay. Puputulin ko na ha? Okay. Sige. Saan ako dito lang din? Dito lang rin. Okay. Hintayin lang kita. Sige. Okay. Sandali lang Yes, Wait. Yes. Okay. Yan po, mga kaibigan. Meron tayong bisita pala ngayon na may kausap lang, so magpapaalam lang siya. Ayan, naghang siya. Let's see. Ganda ito. Wait, balik tayo dito sa mga ating mga music. Palitan natin ng konti. Medyo nakakagana-gana naman ang patugtugin natin for today. At let's see. Marami sa ating mga Filipinos na nag-umpisa na mag-Facebook Reels. So, gusto lang natin magtanong kung kamusta ang kanyang Facebook Reels, kamusta, like I said, marami akong kakilala na naloko dyan sa Facebook Reels. Pero, nakakagulat lang rin kasi ang daming naging vlogger ngayon sa atin, maraming naging content creator, which is also a very good way na hobby at sabihin naman natin trabaho. Pero napupuna ko lang po sa mga kaibigan po natin, mga kababayan po natin at tayo ay tawag dito? Marami po nandadaya. At doon po sa mga hindi nakaka-appreciate kung bakit po ako nagre-reklamo. Kasi sasabihin nyo, ano naman ang paki ko? Ano naman ba akala mo kung sino? Nagmamagaling, nagmamalinis, ganito. Paliwanag ko lang po sa ating mga Facebook content creators, tsaka po sa YouTube at kahit saan po social media po na gumagawa kayo at sinusubukan yung kumita po sa inyong mga pinopost po ng mga content. Gusto ko lang pang paliwanag sa inyo na pag po na meron ng dadaya, meron po kasing software doon po sa mga social media companies po na yan na nagtatag doon sa mga accounts na magkakamuka ng ginagawa or sabihin na natin na yung bang magkakaibigan. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kaibigan, alam po ng mga social media companies kung anong cellphone, computer, kahit anong processor, kahit mga parts po na yan dyan po sa loob ng cellphone ninyo. Alam po nila yan at hindi nyo ho yan pwedeng tanggalin o burahin kasi naka-built-in po yan doon sa mga operating system. Yun po yung Android, Windows o Apple na ganyan. Kinukuha po nila yung mga details na yan para makilala nila kung sino-sino tayo. So like for example, ako, sabihin na natin yung telephone number ko ang pinaka-serial number ko sa buong mundo. Yung parang sa likod ng cellphone, pag yung ninanako na gano'n. Meron rin po yan equivalent doon sa mga social media. So sa madalit salita, gusto ko lang paliwanag sa iyo, pag nandadaya po ang mga nasa Pilipinas o marami nandadaya sa Pilipinas, sinisigurado ko po sa inyo,
pati po yung hindi nandadaya nadadamay. So kung kinukonsinti ninyo yung kakilala nyo, kaibigan nyo na nandadaya, pire-pireho lang ho kayong bumababa ho ang kita ninyo. Kasi hindi po naman po mahina ang ulo ng ating mga nagtatrabaho po sa mga social media companies na ganyan na makakalusot. Kasi nung dati nakikita ko, nung nagre-research ako ng ganyan, natatawa ako, sabi, ay hindi ako nagla-login, iba-ibang browser ang ginagamit ko. Hindi ho yung totoo. Hindi ho yung totoo. So again, magbabalik po tayo, may tumatawag lang. We'll be right back. Nagbabalik po tayo dito sa Kaibigan Podcast at magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Again, this is Royce Hipolito dito sa The Kaibigan Network. At marami lang tumatawag ngayon, bigla naman pagdami ng tao. So we would like to greet our friends from Lithuania, Jemel Rose Belnas, nako from Palawan to. Ivor Say from the Philippines, Scanfield Global, Grace Yuvienkio, at si Carol Henner, Lisa Bautista, Jem Pabrao, Jennifer Schreiner from Germany. Maraming salamat po sa inyo lahat. At maganda pa tayo ng mga ibang taong pwede natin batiin in this good morning show natin dito. Lynn Rabuya from Negros, maraming salamat. Joel Hosson, maraming salamat po sa inyo. Glessy Ramos, Doris Rodriguez, Madeline Frabros, Denmark. Irene Java. Si Ma'am Mavi from Ayala Land, dito po sa Europe po yan. Tess Salonga from Israel. Boy Celeries from Cebu. Maraming salamat po sa inyo lahat. Elenita from Saudi Arabia. Divina Basalo from Sweden. Maraming salamat. Thank you for tuning in. Maraming salamat. Ano pa ba pwede natin kausapin dito? Si Wendy Olsen, who is from Norway na nasa Korea ngayon. Mabuhay ka. Thank you very much for being a good sport. Maraming salamat sa support na ninyo. Si Sir Dan Alvaro, si Sam Concepcion, si
Christian Bautista, maraming salamat po. Si Dulce, si Nanette Inventor, maraming salamat po. Jamie Rivera, the inspirational diva, maraming salamat po sa inyo lahat. We would like just to greet you a very beautiful Sunday morning. Dito lang po sa Stockholm, afternoon sa Pilipinas, lunchtime sa Pilipinas at gabi sa North America. At yan po mga kaibigan, like I said, thank you very much for keeping us in how to say that, keeping us posted dito lang sa The Kaibigan Podcast. Si Edita, sana get well soon dyan sa pinagdadaanan mo. Maraming salamat. Thank you very much. Again, si May Jem, thank you. Lynn, thank you very much. Tess Fontobella from Bicol, maraming salamat po. Marina Acebo from Sampaloc, Manila. Ito naman is very beautiful friend of mine, Shai Al-Nahar. Siya po ay isang Viva actress at meron po siyang resort sa Laguna. So, don't forget po yan. One of these days, we're going to greet her and talk to her. Kirby Ann Basken, isang Filipina model po na celebrity, also based in Norway. Yan po mga kaibigan. Okay, in this morning, yan, kinukulit natin si Simbi kung nasa traffic enforcement po kasi siya sa isang bayan po sa Bulacan at malamang nasa duty siya siguro, pero gusto rin natin makausap yung ating mga bayaning law enforcers at traffic enforcers po. Doon po sa mga kababayan po natin na mababatingin doon sa mga traffic enforcers, huwag nyo naman ho sanang tratuhin na para silang hindi, although totoong hindi sila police, pero you do have to respect them pagdating po sa traffic management. Yun naman po ang pakiusap ko po sa inyo kasi talaga pong doon sa part na yon meron po silang karapatan. At pag kayo ay hindi sumunod at kayo hinuli, wag ho kayong na-offend kasi talagang they're just doing their job. Yan naman po yun. At kung sakasakali naman po na sila ay hindi sumusunod sa batas, simplihan nyo na lang kukunan ng video. Siguraduhin ninyong totoo po ito. Hindi po ito yung gawa-gawa lang. Hindi po ito yung fried chicken. At kunan nyo po ng ebidensya at ihabla or magreklamo po kayo sa kanilang superiors. And make sure po pag nagko-complain po tayo, just make sure na alisan na may clearing operation. Ayun. Okay, so ganito. Kakausapin natin si Simbi. Ayan, okay. So tatawagan natin siya ngayon. Yes. So let's see sana. Kasi ang mga tinatawagan natin. Hello Simbi, naririnig mo ako? Okay tayo? Okay lang. Okay, nako Simbi. Ito yan, ganito lang ang podcast kasi para ba yung, di ba pag yung nakikinig tayo sa radyo, meron tinatawagan. Tapos, ganun lang. So, like I said, gusto lang namin mangamusta kung ano ba ang isang typical day ng isang Simbi. At tapos i-promote natin yung channel, yung Facebook Reels. Meron ka bang YouTube rin as well? Ano? Hello? Meron ka bang YouTube rin? Video? Yung YouTube. Meron ka bang YouTube channel? Wala. Okay. Wala. Walang problema. Kasi ito, paliwanag ko lang sa mga kaibigan natin. Si Simbi, ano ba yung official designation mo sa munisipyo? Bali ako, sa traffic management office ako. Yes. Ako yung sa releasing ng mga apprehended tickets, yung mga sa violators. Ako yung releasing of doon. Yan. Okay. So ngayon, nasa trabaho ka ngayon. Kumbaga, naka-duty ka ngayon. So far, bali Saturday ngayon, off naman, kaya lang nag-a-assist ako doon sa mga nag-clearing, sa mga nag-operation. Talagang bayani
mali talaga. Yan. Public servant talaga. Kita nyo. Kahit Yun naman ang ano natin. Ever since, yun yung talagang ano natin, yung public service. Ayun, good. So at least hindi ka naman pala talagang obligadong magtrabaho pero tumutulong ka pa rin. Ako, maraming salamat sa dedication mo sa trabaho at siguradong malaking bagay po yan sa gobyerno. So imbis na ikaw ay namamahinga, andun ka pa rin sa labas. Wow, ayan. Hindi. Okay lang po. Okay, so doon ba sa bayan na yan, ano ba ang madalas na nahuhuli? Yung mga violations. Ano po? Pakiulit. Ano yung pinaka-common na violation na madalas nyong na-encounter dyan? In general? Mostly ang mga ano natin dito yung no helmet. Wala talaga silang dalang helmet. Ngayon, pag nahuli naman sila, kasi hinuhuli yung mga walang helmet dito sa atin, sa bayan sa Pulilan. Yes. Ngayon, pag nahuli naman sila, hahanapan sila ng driver's license. Yun, minsan walang dalang driver's license o ORCR. Yun ang talagang ano. Kasi naman. Tapos isa pang number one ano natin yung mga mufflers. Yan yung mga maingay. mga pipe. Oo. Ano, yung bang sa mga mufflers na ganyan, 24 hours bawal talaga yan o may oras lang sa gabi bawal or pwede sa araw? Ay, hindi. Araw at gabi bawal talaga yun, lalo na yung mga ang reklamo nga ng mga ano natin dito ng mga tao yung sa ating gabi na yung patulog na talaga noon naglalabasan sila. Nako, sa totoo lang yan nung huli kong uwi sa Pilipinas 2013 kung bakit naman kung kailan yung alas 12 tsaka yung alauna. Oo, yun. Tama. Talaga naman, hindi naman talaga tama yun. Kasi siyempre oras naman ang pahinga. At alam ko naman na siyempre mahirap ang buhay sa Pilipinas. Yun na lang konting oras mo na may pahinga, maaabala ka pa sa isang bagay naman na hindi kailangan gawin. Correct yan, oo. Hindi yun yung mga kalimitang nahuhuli natin na ano. Pero paulit-ulit rin ba? Matigas ang ulo? Ay, paulit-ulit, hindi nadadala. Kahit ano po. Ewan ba natin, hindi nga namin alam kung bakit ganun. Ang tawag ba dyan, pag ba nahuli, guide mo lang kami kung ang proseso. Walang helmet. Kapag nahuli ka, matitikitan ka. Pag natikitan ka, pupunta ka sa Traffic Management Office. Doon, ipapakita mo yung huling ticket mo. Ngayon, meron yung amount na katumbas. Yung kunyari, halimbawa, no helmet, kung magkano siya. Tapos merong illegal parking, yung mga ganun ba. Okay. Tapos magbabayad sila sa treasurer's office. After nun, yung babalik sa amin para makuha namin yung ibinigay na ticket sa kanila, mailista namin doon kung magkano binayaran, ano yung account number nila, ng ticket na nung resibo nila, para at least pag surrender namin sa treasury, liquidated yun. Okay. Ayun. So yung kunwari doon sa muffler, more or less ano yung isa lang bang isang lang level ng pricing yan o may para Oo. Magkano ang Hindi naman. Magkano ang muffler pag nahuli kang maingay muffler mo? Pag nahuli kayo dito sa Pulilan, 1,000 ang doon ang fine doon. Pero pag sa LTO or iba na mas mataas 'yun. Sa ating local, lang tayo, sa local tayo. 1,000. Maraming pera itong mga ito dahil kung paulit-ulit parang galante, no? Oo. Hindi pa sila nanghihinayan doon sa 1,000 na yun? Malaki, may halaga pa ba ang 1,000 ngayon at parang okay lang sila? Oo. At kung pag nahuli namin sila, aside doon sa 1,000, magbo-voluntary surrender nila yung muffler nila sa atin. Ganun ang nun. Oo. Saan naman napunta si muffler pagkatapos? Ang ginagawa namin doon, iniipon namin siya tapos katulad nun, ngayon iniipon namin siya pagkatapos natin yun yung sa harap, ang gagawin natin yung sa harap ng munisipyo, natin yung i-bulldozer natin yun. Buti. Okay, good. Ayun. Diba?
Naku, sayang pa naman. Yung mga, curious lang ako kasi hindi naman ako nagmumotorsiklo eh. Yung mga typical na mga muffler na yan, more or less pag binili mo sa spare parts o mga ganyan, magkano naglalaro doon? More or less, yung talagang pinakamababa ata niyan. Hindi ko lang alam, mga 1.5, pero yung pinakamataas may 3,000, 4,000, something. Ganon, mataas. Aha. Galan. Matigas pala. Kumbaga sa kanila, pang gara, yung pang nila, yung pang Forma. yun ang nila, pang forma. Naku, Diyos ko, biro mo, pwede ka pala mawala ng mga almost 4,000 pesos dahil lang doon sa maingay na ganyan. Hindi rin naman nakakabilis yata. Hindi naman yata nakakabilis ng motorsiklo rin yata yung muffler na yun, di ba? Hindi. Wala naman na itutulong yun na nakakatipid ng... Wala. Forma. Wala. Diyos ko. Forma lang talaga yung pamporma. Nako. Pero ikaw, sa natatandaan mo lang ngayon, yung pinakamakulit, yung pinakamaraming apprehension ng isang tao, mga ilan yung natatandaan mo? Sa tingin mo lang, kung may natatandaan ka na, uy, pang-lima mo na ito. Yung mga ganyan. Actually, siguro kami, ang ko lang is yung twice na nahuli. Pero yung sabihin mo, hindi, go ahead. Hindi, sige, tuloy. Pero yung sabihin mo na yung mga panlima, ala ko naman, mga 2 beses nahuli, ganyan. Medyo hindi pa rin nagtatanda. Yung pa rin yung violation niya. Talagang gusto talaga mawala ng pera. Hindi biro mawala ng 4,000 pesos, more or less, Diyos ko. 4,000 to 2,000, to mga 2,500 to 4,000 pesos pala yun pag yung kinuha na. Oo. So talagang hindi na matutubos yung muffler pag kinumpis ka ninyo? Ay, hindi na. Pag nakumpis ka namin yung lalagyan namin ng label kung kanino yon, kailan nahuli, yun ang namin. Tapos iniipon yon para just in case na halimbawa kasama ng PNP, namin yun. Bulldozer na lang yung pag papadaanan sa bulldozer yung just in case. Aha. Yung pinakamakulit, wala bang gumagawa ng palusot na human rights yung mga ganyan o kaya ano yung pinaka nakakatawang alibay na ginamit sa inyo? Yung halimbawa nakakatawa kasi po dyan lang po kami na yung pong aking lisensya na iwan po sa bahay. Yung mga ganun ba? Yung dyan lang ako Tapos meron kaming time na naiwan niya yung niya. Sige, kunin mo. Pagbalik, wala naman pala talaga siyang lisensya. Ganun. Hindi kasi talaga sa totoo lang, paulit-ulit lang naman ang mga alibay. Ulit-ulit lang. Yung puro alibay. Iisa lang ang alibay nila, pare-parehas lang. Palagi na nakakalimutan. Pero yung motorsiklo, hindi nakalimutan. Oo. Kaya nga ang lagi namin ina-advise, kung kayo ay bibili ng motor, unahin muna nyo yung helmet at magpa-lisensya muna kayo bago kayo bumili ng motor. Kailangan lisensya muna. Aha. Teka, time out. Yung naman pag nahuli ka ng walang helmet, magkano naman ang penalty noon? 500 yun. Aha. So, pero sa 500 lang sa atin, sa Pulilan. Pero pag yun, itumaas na sa LTO, mga 1.5 or something na yun. Alam mo ako hindi ko maintindihan yung mga tao kung bakit naman ayaw mag-helmet. Paano lang naman nila ang... Diyos ko, pag na-aksidente, kasi sino ba naman ang mamamatay? Hindi naman yung enforcer. At saka sabi nga namin, hindi after kami doon sa babayaran nyo, after kami sa safety nyo. Kaya yun ang hindi yung kaya kami nang huli para lang magbayad kayo, hindi yun. Yung para magtanda naman sila na kailangan magsuot sila ng helmet kasi just in case na maaksidente, di ba? Hindi ganun kalala ang mangyayari sa kanila. Sabihin na natin na may laban kang mabuhay. Alam mo yun? Tama, correct. Oo. Ako natatandaan ko mga kaibigan kasi ako kasi yung bahay namin nakatabi sa isang ospital. Nung may panahon kasi na sila yung official hospital nung North Expressway, pag doon sa may area namin yung na may na-aksidente. Alam nyo, may nakita ko talaga yung tao, basag talaga yung ulo niya, wala na yung bunbunan niya. Kita mo yung laman, yung bungo niya,
wala na yung utak. Oh. Tama, oo. Ako po, Diyos ko, Ganun ang ano mo. tawag dito, yung bang, ako, curious lang ako, sa pagkakaalam mo ba, Simbi, yung bang tawag dito, dekalidad na helmet na pinakamura, mga magkano ba yan at parang hindi mabili-bili ng tao? Siguro, pinakamaganda na yung mga 2,000, meron ng maayos na helmet yun eh. Diyos ko, 2,000. Ganun. Mga 2,000. Ay maganda. Kesa naman araw-araw mahuli ka, di ba? 500. Di ba? Diyos ko, dyan lang ho ako sa kanto na may bibilin lang ho ako na utusan lang ako or something. Diyos ko, nakakatawa mga tao sa atin. Totoo yun. Ay, nako. Kahit naman doon sa bus lane sa Maynila, napapanood namin yung hindi ko ho alam, nakalimutan ko. Yun ang madalas. Kaya alam na gasgas na yung mga dahilan na yun. Nakakatawa tao sa atin. Hindi mo naman maintindihan na, alam ninyo, kapakanan ninyo ang habol namin dito. Oh. Pero nagtatanda naman siguro naman sana. Hindi pa. Meron naman nagtatanda, meron namang ulit-ulit lang. Sabi nga namin, yung kauulit-ulit nyo, pambili na ng helmet yun. Diba? Simbi, baka naman nagpapakyut sa'yo, paano nagpapahuli? Tingin mo. O baka yung mga enforcers natin dyan, medyo mga cutie dyan baka gustong gumawa lang ng paraan para mapansin. Para mapansin. Hey boss, what's your name? Mga ganyan. Ewan natin. So yung muffler, tsaka yung helmet, ala ng iba pang mga parusa? Ano ay yung mga iba pang bawal bukod sa mga motorsiklo? Yung nag-illegal parking, tapos yung may obstruction or yung mga marami tayong kaya lang wala sa akin dito yung list natin. No problem kasi like I said, ito para lang magkaroon ng idea yung mga nakikinig sa atin na please lang, utang na loob, yung wag kayong maging source ng problema. Yun lang ho yun. Magulo na nga sa Pilipinas, pinagugulo pa natin ng lalo. Maawa naman tayo sa isa. Kasi katulad ni Simbi, biruin niyo si Simbi pala, araw niya ng pahinga ngayon, nasa labas siya. Tapos, para lang manghuli ng matigas ang ulo na hindi naman dapat matitigas ang ulo at hindi na tayo elementary, high school. O nagpapakyut. Yung mga ganyan. Tapos dito, last nito, Simbi, mapunta naman tayo sa Facebook Reels mo. Gaano katagal ka na ba nagfe-Facebook Reels? Siguro almost, yung sa Reels, almost na siguro, 1 year na. Naku, hindi na mabilang sa dami. Yan. Almost 1 year na siguro, mga ganun. Uy, sa dami ng followers mo, ganun kadami, less than 1 year lang yun. Ba? Namamayag pag ito si Simbi na ito. Kasi po si Simbi, sinusundan ko ito Si Simbi kasi marami siyang mga followers, tsaka marami nagsusupport sa kanya. So, mamaya magpapasalamat si Simbi, tsaka mamaya mag-i-invite siya doon sa mga nakikinig po sa atin na mag-follow, tsaka tawag doon sa mga words natin, yung magtulungan, or samahan po natin. Resbakan. Yung mga resbakan. Pa-resback. Wag lang ho yung mga masasama loob na nahuli nila Simbi. Wag masama. Resback lang. I-resback lang. Ibang resback yung mga masasama loob sa mga muffler na tsaka helmet. Wag ho kayong magre-resback. Oo. Yun ho'y trabaho niya. Trabaho po yun. Wala hong personalan. Yes. Okay. Trabaho lang Lagi namin sinasabi yung trabaho lang po. Walang personalan. Pero sa tingin mo meron talaga nagtatanim ng sama na loob, Siyempre, merong yun. Siyempre, masama loob. Hindi na pagbigyan. Pag halimbawa, nakikiusap siya na Pero meron naman kaming minsan yung nakikiusap na alam mo naman talagang ibig sabihin anong sila. Yun, kahit paano sige, next time, ganito. Pero yung mga matapang pa sa iyo, yung ganon na, meron ganon. Ibang na yun. Na yun ang dapat natin binibigyan ng tag dito, ng madala. Oo naman.
Kasi tayo nasa katwiran. Sa totoo lang po mga kaibigan, yung ingay po ng mufflers na yan, masama ho yan sa kalusugan ho ng tenga natin. Paano, hindi po yan pinagtitripan lang kayo ng munisipyo o talagang kasi talagang kung gusto nyong gamitin yan, siguro sa racing, sa tamang lugar, tsaka sa tamang event. Pero yung sa ordinaryo siguro na traveling, hindi naman ho siguro. Alam niyo, akala ninyo nakakatuwa kayo dahil, oy wow, sikat ako, tinitingnan ako ng tao. Pero doon sa mga nakatira sa mismong, yung Camino, yung pinaka main road, kung 100 na beses may dumadaan sa harapan namin, masakit sa ulo sa maghapon, madam. Sa totoo lang. Yes, totoo yun. Yung akala mo tinitingnan ka, bilib sa'yo, hindi, nabubuwisit sa'yo. Yun. Sakit sa tenga. Oo, buti ka, mababait pa mga tao ngayon. Kung mamaya, ang ipukol sa'yo, kutsilyo. O, di ba? Correct. O kaya ikaw ang Tama. Kasi alam mo, totoo lang, Simbi, meron kasi doon sa bayan natin na yan, natatandaan ko, medyo maporma kasi yung mama na yun, mahilig yun sa motorsiklo. Isa yun sa mga nagmo-motocross nung araw. Huwag mo na babanggatin ko sino ito, pero nakakainis kasi doon siya nagpa-practice, doon sa pinaka-pedestrian na tapos naku po, Diyos ko, yung Oo, tama, oo. enduro, naku po, Diyos ko, sa totoo lang. Minsan yan, hating gabi. Alam mo, siguro isa yun sa promotor Kasi natatanda ko, 1980s tsaka 90s yan. Maporma yung mama na yon. Isa pa nga yun sa balita ko, yung anak daw doon nanalo sa loto Paano lumipat sila ng bahay? Kilala mo ba yun? May idea ka kung sino yung sinasabi ko? Sa may kanto yung nakatira. Parang hindi. Hindi. Ang pagkakaintindi ko yung lalaki na yun, alam ko yata patay na. Payat yun. Naka-enduro siya na motorsiklo. Yun yung talagang maganda yung costume niya. Talagang may leather pa siya ng overalls. In fairness, naka-helmet siya. Naka-helmet, naka-kompleto. Naku po, Diyos ko, sa totoo lang, nakakabuisit kasi dahil... hindi ba yun yung masakit sa nakakasakit ng ulo? Oo, tsaka, alam mo, hindi yung lugar na yun, hindi yung praktisan mo. Yun naman yun. Hindi sa na-memersonal tayo, Kasi, hindi lahat ng tao na-appreciate yung ingay ng motor mo. Tama. Yun naman po sana yun Sana intindihin nyo, tsaka yung pakiusap ko po sa mga tao, yung mga nasa traffic enforcement, hindi po yan, alam kong hindi sila talagang pulis na pulis, pero pag dating naman sa traffic, sundin nyo at igalang ninyo kasi talagang sila may mandato. Yun naman po yun. So, correct, tama po. Hindi sila yung sa crime scene, yung mga ganyan. Although, in case siguro ng emergency, pwede silang tumulong. Pero, wag nyo naman sanang babastusin na parang enforcer ka lang or kung sino kayo, ganyan-ganyan or something. Kasi talagang trabaho lang po nila yon. Katulad ninyo, naghahanap buhay sila, may binubuhay silang mga pamilya, tao. Minsan, number 1, number 2, number 3, depende siguro kung guwaping. Pero, like I said po, paggalang lang po kasi trabaho lang po yung ginagawa nila. Anyway, balik tayo ulit doon sa Simbi doon sa Facebook Reels mo, ilan na ba followers natin? Bali, mababa pa 8,900. Road to 9,000. Ayun, kita mo. Road to 9,000 pero walang muffler to. At saka may helmet dapat. Diba? Tama. Dahil siyempre, lawmaker dapat hindi lawbreaker. So, yan lang ho. Kasi correct. So, sundan natin si Simbi. Simbi, pakipromote nga yung ating Facebook reel sa ating mga potential na mga listeners dito. Malay mo. Opo. Go ahead. Sa mga ating pong mga mababait na listeners, pakipalo naman po nyo yung FB account ko. Simbi po ang pakipalo naman po. At sana po, natin is tumunod tayo sa mga road rules natin. Yun lang po isang bagay na maitutulong natin sa ating community or sa ating lugar. Teka lang, time out. May tanong lang ako sa'yo. Pero yes po. Paano, Simbi, kung sumunod naman ang mga tao sa batas, mawawala naman kayo ng trabaho sa tingin mo? Sabi nga po namin, kung halimbawa at gano'n na masaya na kami, di ba? At least mapayapa yung lugar natin. Yung trabaho namin, magagawa pa namin sa ibang pamamaraan pa. Di ba? Napakasarap nung
yung trabaho mo, hindi mo nagagawa dahil sumusunod sila. Hindi yung hindi kami nagtatrabaho. Wala kami hinuhuli, wala kami ano. Pero still, nakasubaybay pa rin kami sa kanila. Yes. Ayun. Hindi kasi ano lang baka lang mamaya kasi may mga pilosopo, alam mo naman. Paano, buti nga kayo, may hinuhuli kasi meron kayong trabaho. Ano mo may mga taong ganyan, naku po, Diyos ko, ano mo naman sa atin ang dami. Naku, opo. Napakaraming abogado, tsaka nung pandemic, dumami ang mga doktor, Diyos ko, dumami expert. Yung tungkol sa traffic, local, municipal level traffic enforcement, ibigay na ho natin, ibalato na natin sa mga traffic enforcers doon sa lugar na yon. Kasi sila po ang nakakaintindi doon sa mga patakaran, yung lumabas sa Sangguniang Bayan yon, diba? Yung mga ano ba tawag? Oo. So, resolution. Yung mga resolution, sila nagpapatupad. So, meron silang karapatan na mag-apprehend kung meron talagang just cause. Tsaka yung obviously nahuli kayo. Gusto ko yung muffler na yan. Alam mo naman, hindi ko kasi nakalimutan kong tanggalin. Oo. Tama. Ganun yung mga dahilan talaga. Kaya alam na namin yun eh. Yun at yun lang din. Alam mo nung may pet shop ako sa atin nung araw, natatandaan ko may bumibili ng aquarium. Alam mo yung sabi sa akin, ito lang kasi dala kong pera. Hindi ho ito trading, tsaka hindi ho ito tawag dito, yung kung magkano na lang iabot nyo sa akin kasi may puhunan po ito. Diyos ko, maawa naman po kayo. Diyos ko, tama. Tatanda akong binata pag ganito ginawa natin. Diyos ko, biro mo yung kung ano lang yung madala mo, Diyos ko, sana pag pumunta pala ako sa grocery store, ito lang kasi dala kong pera pasensya na, napaka-weird. Hindi naman pwede gan. Oo, kasi tawag dito, yung mga ibang tao naghahanap buhay, minsan trabaho lang nila. Katulad nila Simbi, sila naman ay naatasan lang na mag-apprehend ng mga lawbreaker. Hindi naman siguro nila yan na hindi naman vigilante yung mga yan na parang si Batman na galit lahat sa mga tao. Sinusunod lang nila yung maingay na para sa tenga natin, yung helmet para sa mga ulo ninyo. Baka, alam mo siguro baka dahil matigas ang ulo nila, akala nila hindi na kailangan mag-helmet. Ayun. Talagang matigas ang ulo. Sige, magkasubukan tayo. Gumulong-gulong ka na. Ewan ko kung bakit, alam nyo, hindi talaga sulit talaga yung mga aksidente. Lalo na yung motorsiklo dahil yung bisikleta masakit na malaglag doon. Lalo na yung motorsiklo, mabilis-bilis yun. Yan ang pinaka nating yung motorsiklo talaga. Takaw aksidente. Diyos ko na, hindi naman sulit. Kasi ang nila, komot maliit lang, pwedeng singit-singit, pwedeng, di ba? Yun yung nila singit-singit sila pero hindi nila alam. Yun na yung nagiging cause ng nila. Mamaya sisingit kayo sa singit ni kamatayan. Yan ang gusto ninyo Sige, magaling kayo. Basta like I said, yung helmet talagang justifiable yun. Huwag nyo na kayong magpilosopo na mahal or something. Kung nakabili kayo ng motor, makakabili rin kayo ng helmet. Sigurado yun. Correct. Tsaka, baka naman, di ba, pag bumibili ng motorsiklo, hindi ba kasama sa presyo yung helmet na o talagang optional pa yun? Yung iba, pag yung bumibili ng motor, alam ko may helmet Pero yung iba, ewan natin kung ano. Alam ko yun once na bumili ka ng motor, meron silang freebies na helmet. Yun ba naman Diyos ko, kahit na baka naman kasi kulay pink yung helmet, paano ayaw gamitin? Hindi naman kailangan mahal na mahal yung ng helmet mo. At least maanohan ka man lang, di ba? Meron ka man lang maisuot na maayos-ayos na helmet na alam mo hindi, pag nadisgrasya ka, hindi rin, kumbaga, hindi siya masisira ng ganun-ganun. Tsaka at least yung matira yung ulo mo, just in case lang na may laban yung ulo. Correct, tama, oo. At least makikilala ka pa ng kamag-anak mo, di ba? Dahil yung protektado yung katawan mo. Kasi baka mamaya naka-helmet ka, nakasando ka naman, tsaka naka-short, tsaka naka-chinelas, tapos nag-tumbling ka doon, talagang gas-gas siguro, giniling siguro labas ng balat mo. Yung mga ganyan. Tama. Siguro nakakaano yan. Alam ko, takot ako talaga mag-motorsiklo sa totoo lang. Paano,
hanga ako doon sa mga nagmumotorsiklo. Social sana, no? Yung mga may mga big bike dyan sa atin. Pero yung, kita nyo sila pero may helmet yung mga yon kasi wag na nating gayahin yung mga binibili nilang mamahalin kasi iba racket nila. Pero yung minimum requirement man lang, hindi to katuwaan, pero para rin naman sa inyo yan. Dahil simple naman yata pag nagtatrabaho ka, hindi ka naman naka-helmet. Unless nakamotor ka ba kung magtatrabaho? Baka naman hindi ka nag-helmet ha, ikaw Tricycle ako, hindi ako tricycle. Ay, teka, time out. Tanong ko lang ha, ito, curious lang ako. Bakit yung mga naka-tricycle, walang resolution na mag-helmet? Hindi, kasi hindi ba may sidecar naman siya. Hindi siya ganun kaano na talagang mabubuwal or maano siya. Ayun. Pero, hindi kasi like I said, alam mo yung mga iba natin nakikinig, mga pilosopo yung mga yan. Tsaka tanong lang natin, hindi ba mauuso yung yung mga tricycle na mayroong mga seatbelt? Tingin mo? Oo nga, Oo nga, tama. Sana ayun yung mga sakay nila may naka-seatbelt din. Mali mo, mag-tumbling yung motorsiklo, siyempre kahit papano. Tama. Siguro soon, pag naano nila yan. Oy, Simbi, pagkakataon mo na ito ma-promote, sabihin mo siguro sa Sangguniang Bayan. Sir, oo. Balato ko na sa yung idea na, ikaw na magsabing, naisip po namin sana para dagdag revenue ng munisipyo rin, tsaka sa kalusugan, tsaka sa safety ng seatbelt ng di ba? Tama, oo. Malay natin, baka balang araw maisipan talaga na igawa na yun, di ba? Kasi mamaya yung na-aksidente lumilipad yung nasa loob. Di ba? Tumitilampon. Kasi talagang, tapos yung, at least kumbaga, alam kong hindi pa rin, kasi maliit lang naman yun, at least meron kang laban na mabuhay. Kasi pag lumipad ka na, tumilapon ka na sa labas, at babaksakan mo yung hindi tubig, ang sakit siguro noon. Tapos magulungan ka pa ng kunwari yung opposite na mga sasakyan, magulungan ka doon. Ako po, Diyos ko. Ang sakit. Buti kung patay ka agad, paano kung mabuhay ka? Diba? Correct ko, tama. Kaya mo, ko yan. Binigyan mo ako ng idea. Tsaka sa totoo lang, para sa mga mekaniko natin tsaka yung mga nagre-repair shop, dagdag serbisyo yan, pagkakakitaan. O lahat tayo nakakatulong. We have probably saved lives, tapos nakadagdag trabaho pa. Tapos, alam mo maganda yung mga may penalty na yan. Kasi kumikita ang munisipyo, sa tigas ng ulo ng tao, magkaubusan kayo ng pera. Yun naman po yun, di ba? Correct. Kaya nga ang sabi namin, hindi yung ibabayad ninyo ang namin. Kaya lang kami nagpapabayad para magtanda naman kayo, di ba? Hindi yung basta, sige, okay na yan. Hindi magtatanda Hindi talaga magtatanda. Tsaka kung ako nga masusunod, sana mas mahal pa. Yung bang talagang madadala ka na talaga na ayoko nang bumili ng motorsiklo kasi mahal yung maintenance, saka ang daming ewan ek na ganyan, di ba? So, alam mo yun kasi kailangan complete gear ka pa. Oo, buti nga hindi na nire-require yung leather jacket o kaya yung mga knee di ba? Oo. Tama. Yung ulo na lang nga, at least para just in case magulungan yung katawan ninyo, yung ulo man lang ma-retrieve ng mga kamag-anak ninyo. Diba? Kaysa naman yung nakalagay kayo sa supot. At saka once na nagtumba yung motor, automatic pag buwal mo, ulo tatama sa iyo Oo, at saka yung ibang, alam mo, hindi ko matandaan, basta meron ako nakausap doon na marunong daw siyang malaglag sa motorsiklo, yung alam daw niya yung gagawin. Sabi ko, Diyos ko, paano nga yan tinawag na aksidente kasi hindi ka prepared? Oo. Meron bang aksidente na by appointment? Diyos ko, mga tao talaga sa atin. Minsan talaga, hindi mo talagang ganun Alam, ito pa, isa na alala ko lang. Di ba pag yung may nahuhuli kayo ng mga violators, palaging nagkakamot ng ulo. No. Correct. Oo. Yan din yung sinasabi na, kamot ka na lang ng ulo. Buti walang ordinansa para sa kuto, di ba? Dahil palagi na lang Hindi, kasi nakakainis naman. Ngayon. Pag pinagpapaliwanagan namin sila, ganito. Kasi bago naman, kaya pinapupunta namin sa opisina.
binibigyan namin ng konting lecture ng ganun. Pag nung kamot ulo, ayan, kamot ulo ka naman. Hindi ko Totoo yun. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit talaga nagkakamot ang ulo tayo mga Pilipino pag yung alam mo, ayan, alam mo, pag medyo guilty o posibleng Tama. nagkakamot ng ulo. Hindi ko maintindihan kung masyadong malaki ang epidemya ng kuto sa atin eh. Sa totoo lang. Sa tingin mo. Hindi. Ayun. Hindi. Pero nakakatuwa lang ako, Simbi. Alam mo, maganda yan yung mga, hindi pwedeng videohan na ilagay sa Facebook yung mga apprehension, ano? Ay, hindi. Hindi, ano? Baka tayo oo. Oo, sayang. Pero kung kutob ko lang, pwede siguro yan kung hindi mo kukunan yung ulo. Alam mo yon? Pwede, bablard mo siya. Hindi, yung matrabaho yan eh. Pero yung kunwari, yung tututok mo na lang kunwari doon sa motorsiklo, yung audio lang, mga ganyan. Tapos, pwede rin, oo, pwede rin. hindi, kasi maganda yan na content rin na, kumbaga, yung, ang angle mo dyan is promoting safety. Uy, di ba? Oo nga eh. Pinaano nga ako nung boss ko eh. Ang gawin ko daw ang sa akin, kahuli. Ayun, alam mo, sa totoo lang, yan ang anuhin mo doon siguro. Kasi, ang pagkakaintindi ko kasi para sa mga privacy na ganyan, as long as hindi mo kukunan yung ulo. Oo. Pwede. Tama. Tapos, at least meron ka pa rin iba pang ebidensya na kung sakasakaling medyo matapang si kuya, si ate, may ebidensya ka na, hindi ho kami sumisigaw, hindi kami nambabastos, hindi namin kayo minumura. Kasi minsan naiiba story yung mga ganyan eh. Ay, teka. Ay, naalala ko lang. Sino mas mataray, yung lalaki o babae or LGBT? Mas mataray ang babae. Ano yung kung meron ka natatandaan na pinaka nakakatawang alibay ng babae? Sa tingin mo, meron ka na yung wala kang matanda. Super, wala naman. Kasi ang nakaka-experience nun, yung mga enforcer. Kasi kami, nakakwento lang mga ganyan. Bumili meron kasi ko ngayon, period, paano mainit ang ulo ko? Yung halimbawa ay, dyan lang kami sa kanto Kanto lang naman. Lagi namin sinasagot, pag sumakay kayo ng motor, kakambal ang helmet. Kahit gano'n pa siya kalapit, kalayo, kailangan may helmet. Yun gano'n ang Diyan lang kami sa kanto eh. Kanto. Pero yung cellphone, nahahawakan, hindi nakakalimutan, di ba? Kaya, Tsaka yung mag-makeup, tsaka yung magluta, hindi makalimutan. bibili lang kami ng tinapay eh. Tinapay, maniwala. Tsaka yung kanto na yan, hindi ko na nakita kung nasaan yung kanto na yan. Bibili ng tinapay doon sa bayan. Tapos sasabihin, malapit lang. Malapit lang. Sana nilakad nyo na lang. Oo, malapit. Nilakad nyo na lang. Kaya nga, di ba? Hindi, kaya lang, like I said, talagang wala naman kasing intention sumunod. Yun naman yun. Kasi yun lang, oo. Lahatin na natin kasi yung mga tao po na nahuli kayo na walang helmet, talagang wala ho kayong intensyon sumunod. Paano ho kayo nahuhuli? Ngayon, wag ho sana kayo magagalit kay Simbi o kaya sa akin na ginagawa namin katatawanan. Kasi sa totoo lang, nilalagay nyo sa peligro yung sarili ninyo nang hindi naman nyo dapat ilagay sa peligro. Yun naman yun eh. Hindi naman ako mamamatay. Correct. Tama po. Kayo ang mamamatay dyan. Kayo naman gugulong dyan. Diyos ko, baka mamaya hindi na nga tayo gwapo, maganda. Tapos dagas-gas na yung mukha ninyo. Wala magkagusto sa inyo. Kasalanan naman ni Simbi yan. Tama po. Diba? Mahirap, mahal pa belo. Correct. Paano, wag na natin. Tsaka yung mga, naalala ko lang pala, yung mga nagugluta. Nakakatulong po yung helmet para hindi ho kayo umitim. Diba? Yun lang ho yun. So sana alalayan ninyo, mahal ho ang gluta. Yun, hindi nyo nakakalimutan. Pero si helmet nakakalimutan. Diba? Diyos ko, 2,000 lang pala yan eh. Magpamigay ka nga, Simbi, ng helmet. Ay, teka lang tayo. Wala ba kayo nahuhuli na ang helmet yung ginamit sa construction? Huwag naman yun. Hindi, kasi alam mo kasi minsan, alam mo sa totoo lang minsan ako, hindi, naaawa ako minsan, pero minsan kasi talaga yung iba talagang walang pambili. Alam mo yun? Yun nga lang, oo. Pag sabihin na natin minsan, pag yung nakita lang, ay tampi-anpi, makita may nakasuot ka sa ulo mo sige, wala nang problema yun pag diba?
may kanya-kanya kasi iba yung helmet ng nagbabike, iba yung helmet talaga yung nagmumotor, kaya may kanya-kanyang Oo. ang helmet eh. Walang nakapagtalo sa inyo na naka-helmet naman ako pero pang bisikleta. Wala naman kayo nahuhuli pang ganun. Wala pa? Wala pa naman. Pero talagang more or less, alam ng tao na yung helmet ng bisikleta hindi pwedeng gamitin sa pangmotor. Oo, tama. Pero sa tingin ko yung sa motor pwedeng gamitin sa bisikleta. Sa tingin mo? Pwede. Minsan nga nagkakabiruan eh. Yung nagda-drive ng sasakyan, naka-helmet. Mainam pa nga yun eh. Di ba? Tapos naka-seatbelt pa. Uy, pero sa totoo lang. Oo, di ba? Uy, baka manalo ka pa ng dangal ng bayan doon sa seatbelt na idea natin na yan. Sobra. Oo, tama. Tapos maging maging national artist ka pa. Biro mo, maisip natin yung seatbelt sa sa ano tawag dito? Sa sidecar ng ano tawag dito? Ng tricycle. Di ba? Oo. Yung tsaka yung e-bike, baka na naman sabihin, ay hindi ito tricycle, e-bike to, di ba? Di ba, yung dekuryenting tricycle? Di ba? Naku, mga tao talaga sa atin matitigas ang ulo. Pero anyway, naku Simbi, like I said, maraming salamat dito sa pag-interview. Thank you din po. Huwag niyo pong kalimutan ang spelling ba ng Simbi sa Facebook yung nakalagay dito sa CYM space BIE. Yan po. Please follow, subscribe, comment po. Nako. At abangan ninyo kung makakahuli siya nung taong helmet na lang ang natira. Ay, hindi pala. Yung walang helmet. Hindi. Yes po. Yes. Maraming salamat din po. Naku, maraming salamat. Naku, isa kang dakila pala na public servant. Day off, nagtatrabaho. Take a time out. Walang bayad yan, di ba? Oo naman. Walang overtime sa ganyan. Yung katulad ngayon, hindi mo pala duty ngayon. Walang overtime yan. Walang overtime sa mga ganun. Sa amin na yung, kasi kanya-kanyang level yung Ako, wala. Kita nyo nga, ito po ang hinahanap ng Pilipinas sa mga empleyado sa ating civil service. Yan po. So, naka-imbento na ng seatbelt, nakakatulong pa, nagtatrabaho pa ng libre. Naku, wala na tayo talagang hahanapin pa dyan. So, doon sa nagre-reklamo na lahat ng empleyado daw, karamihan ng empleyado sa gobyerno ay tamad, bobo, tsaka kung ano-ano man, wag ho kayong magsasalita ng tapos kasi we just discovered si Simbi ay isang bayani. Totoo po yan. Hindi natin pinagtatawanan niya kasi kayo, karamihan ng tao, hindi magtatrabaho ng libre. Hindi magre-report ng walang bayad. So, imposible na kurakot ho itong si Simbi na ito dahil in the way, baliktad, di ba? Dahil siya nalulugi, hindi siya ang gobyerno nalulugi dyan. So again, ako maraming salamat po. Ito po ang isang dapat tularan na civil servant po ng Pilipinas. Okay, so si Simbi po yan. Sundan nyo lang. If you want to show your support po, just hanapin lang nyo po sa FB Reel. Simbi, CYM space BIE. At siya po yun. At matuwa po tayo, sundan po natin sila. So again, ako Simbi. Maraming salamat po sa lahat. At sana nga po, para makaiwas tayo sa anuman sakuna, yung mga nagmumotor po, helmet lang po ang kakambal po ng motor nyo. Maraming salamat po. Tsaka huwag nyo kakalimutan yung shampoo para sa kuto. Tsaka yung, ano tawag doon sa Simbi, ano tawag doon sa kulay pula na suklay na para sa kuto? Ano tawag natin doon? Suyod? Saan? Yung kuto. Suyod. Ayan, tsaka bumili na po kayo noon kasi palaging nakutos ko, napakalakas ng epidemya na magkamot sa ulo. Minsan nakakasira ng kawawa ka na naman, Diyos ko, napabayaan. Pero ang cellphone palaging hawak ng tao. So, correct. So kung kaya nyo hawakan ng cellphone, pati yung helmet. Yung helmet nga pala hindi nilalagay sa braso. Parang awa nyo na. Tama. At baka yung braso ninyo matira lang sa buhay ninyo. So again, maraming salamat Simbi. Thank you rin po. You're a very good sport po yan. So ayan, si thank you po. Isang ano ulit yung rango mo? Yung position mo? Sa lang ako sa releasing of apprehended violators, yung mga tickets.
Okay, so citation ticket. ayun. So huwag niyong kakalimutan, sana hindi niyo makita masyado si Simbi kasi ibig sabihin nun meron kayong atraso sa gobyerno. So again, Thank you po. Salamat. thank you, mabuhay po kayo. Nako, thank you very much. Okay. Salamat. Thank you po. Bye, Okay po. bye, bye. Salamat. Bye. Bye. Bye po. Yes, mga kaibigan, nakakatuwa pong kausap po yan. Isang dakilang civil servant po na yan na nagtatrabaho po sa isang munisipyo, sa isang bayan po sa Bulacan. At siya po ay nasa traffic enforcement, doon po sa releasing, tsaka doon sa, kumbaga doon sa opisina. Pero like I said, biruin mo nagtatrabaho siya ng Sunday or araw na wala siya. Hindi off niya bale, pero walang bayad. My goodness. Naku. Nakakatuwa naman pala yun. Sana marami pang mabuhay na mga empleyado. Gayahin po natin sana si Simbi na wow. Talaga po naman nakakatuwa po yun. Naku. Simbi po, mula po sa bayan po ng Pulilan, Bulacan. Isang Facebook pa yan, sa Facebook Reels po yan, CYM space BIE. At tawag dito, tinatanong si Simbi kasi kung kailan daw yan lalabas. Send ko link. Yes. Mamaya. Ayan. So, sabihin natin, ingat kayo dyan. Mainit, umuulan. Binom nyo, ang mga traffic enforcement po natin. Umulan, umaraw, bumagyo, lumindol, bumaha, nasa labas po sila para gawin ang kanilang tungkulin. So again, we are very, very grateful. Sana dumami pa ang mga empleyadong Filipino sa government na ganyan. So we came to the point of our show. Now, we would like to say goodbye and thank you again for another episode. Ang gagawin natin dito ay maghahanap tayo ng magandang title sa thumbnail para dito. So again, Simbi from Pulilan, Bulacan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At we will be, nako, interesant. Teka lang, sagutin lang natin to. At, tapos na pala ang ating program. So this is the Kaibigan Podcast. Abangan niyo po ang ating mga susunod na mga episodes at we're trying to also invite mga artista sa Batang Quiapo, sa mga singers, sa mga kusan-saan, mga beauty queens, mga upcoming po natin yan na mga guests only here at the Kaibigan Podcast. Maraming salamat po.